Payapa. At isa sa pinakamayayamang probinsya ang Pampanga. Dito matatagpuan ang bayan ng Candaba, na dating Candaue, na isa sa pinakanangungunang bayan dahil sa mga bukirin nito na nagsisilbing tirahan ng iba't ibang mga hayop, gaya ng mga ibon sa Candaba wetlands. Ngunit, masasabi nga bang isa sa nangungunang bayan ito? Kung sa panahon ng sakuna, may malaking pagsubok silang kinaharap, ito ang baha sa Candaba. Lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Pampanga at Bulacan dahil sa mga nagdaang pag-ulan na pinalala ng high tide. Taong 1571 nang sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas. Ang probinsya ng Pampanga ay itinatawag na Pampang, na nagkakahulugang riverbank sa Ingles dahil sa mga mamamayang Pilipino na naninirahan sa tabing ilog. Ang Pinak de Candaba, kung saan ang Candaba, Pampanga ay napapabilang, Pinak de Hagonoy at Pinak de San Antonio ang mga pangunahin at naglalakihang latian na matatagpuan sa Pampanga. Ang mga ito ay binantsagang ring Pampanga River Basin, kung saan ang mga ilog, batis, lawa at latian na nanggagaling sa Nueva Vizcaya pababa sa Manila ay nakokolekta at nagiging parte ng Pampanga River bago mapunta sa karagatan. Dahil na rin sa mababa nitong elevasyon, ang buong Pampanga ay itinuturing na sinkhole ng mga mamamayan. Ang Candaba, Pampanga bilang isang first-class municipality ng Pampanga ay mayroong 33 barangay na binubuo ng populasyon na mahigit sa 100,000. Sa bungad pa lang, mistulang fiesta ng mga bangka ang makikita sa tila ba floating barangay na ito sa Antonio, Candaba, Pampanga. Ang mga madaraanang bahay may kanya-kanyang bangka rin sa silong. Halos lahat ng barangay na ito ay nakararanas ng pagbaha sa panahon ng bagyo at malalakas na pagbuhos ng ulan na siyang rason kung bakit nagmimistulang catch basin ang lalawigan. Sa karaniwan, ang Candaba ay nakakaranas ng pagbaha ng hindi bababa sa 4 na metro sa mga latian hanggang 2 metro naman sa mga residential na lugar. Yung output po natin, yung outlay po ang output ng tubig is doon po sa Pampanga River din po ilalabas. Ang barangay San Agustin ng Candaba, Pampanga ay ang kadalasang nagkakaroon ng pinakamalalim na pagbaha na umaabot ng 14 hanggang 15 talampakan. Noong 2018, umabot sa 7,273 pamilya sa Candaba ang naapektuhan ng pagbaha na galing sa Pampanga River. Sa mga pagkakataong ganito, bangka ang nagsisilbing transportasyon sa lugar. Ang mga bahayan sa Candaba ay nakatayo sa mga platform o stilt upang hindi pasukin ng tubig baha o tubig ulan. Noong unang panahon, hindi ganito ang dinaranas ng mga bayan sa Candaba sapagkat ito ay pinagpala ng maayos na daloy ng mga ilog at canals na mabisang nadadrain ang mga tubig baha. Ang malawakang pagbaha na ito ay bunsod na malaking buto ng tubig na nagmumula sa mga kalapit probinsya tulad ng Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Aurora, na pinapalala ng pagpapakawala ng tubig mula sa malalaking dam ng Bulacan tulad ng San Roque, Pantabangan at Angat Dam. May mga salik na dapat isaalang-alang kung bakit patuloy na nakakaranas ng mataas na pagbaha at kalamidad ang Candaba, Pampanga. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ang pag-apaw ng tubig sa ilog. Pangalawa, ang hindi maayos na pagtatapon ng mga basura. Pangatlo, limitadong kaalaman sa epektibong pagpapatupad ng flood control program. At pang-apat, ang limitadong daanan ng tubig. Dito, isang araw lang yung ulan dito sa Candaba, pero dahil yung tubig na nanggaling sa Nueva Ecija, kami ang bagsakan dito, tsaka ng Bulacan, kaya hanggang ngayon tumataas pa yung tubig kahit wala na kaming ulan. Ayon sa NGO, ang mga drills at simulated exercises ay regular na isinasagawa sa partisipasyon ng lahat ng sektor sa lipunan. Pagkatapos ng disaster operation activities, nagpupulong
ang LDRRMC upang suriin at alamin ang mga kalakasan at kahinaan ng mga plano. Ang mga issue ay itinutukoy at ang mga rekomendasyon ay ikinokonsidera. Ang MDRRMO ay mayroon ding mga plano upang matugunan ang sakuna sa baha. Nangunguna dito ang pagpapalakas ng flood control dike. Susunod dito ay ang pagpapatupad ng wastong pagtapon ng mga basura. Susunod dito ay ang pagbibigay ng mga wastong evacuation centers. Sunod ay ang pagpaplano bago ang kalamidad. Ang paggawa ng slope protection sa kahabaan ng eroded riverbank at ang pagtanggal ng mga bara sa drainage canal bago ang panahon ng tag-ulan. Bukod pa rito, ay mayroon ding proyekto na tinatawag na Pampanga Delta Development Project na kinikilala rin bilang control para sa mga kandabenyo. Ang layunin ng proyektong ito ay paghusayin ang pagkontrol ng baha sa ibabang bahagi ng basin sa Pampanga River sa pamamagitan ng mga river improvement works. Pampanga River ay may lawak na 200 meters. Ang Japan International Cooperation Agency o mas kilala bilang JICA ang gumawa ng pagpaplano para sa Pampanga Delta Development Project na nagnanais malawakan pa ang naturang ilog mula sa orihinal nitong lapad na 200 meters ay gagawin itong 750 meters. Gayunpaman, sa pagkumpleto ng proyektong ito ay hindi pa rin nakikita ang malaking pagbabago patungkol sa pagbaha sa Candaba, Pampanga. Ang Early Warning Framework, epektibong evacuation system sa pamamagitan ng Municipal Evacuation Plan, NDRRM Monitoring and Reporting Plan, at Recovery Plan ay ilan lamang sa mga mabibisang paraan na nakikita ng gobyerno upang tuluyang masolusyonan ang malawakang pagbahang nagaganap sa Candaba, Pampanga. Kung talagang naghahanap tayo ng pangmatagalan at napapanatiling solusyon, dapat tayong maging bukas sa iba pang mga alternatibong patakaran upang ang Pampanga River Basin at ang Candaba Wetlands ay maaaring tumayo bilang isang potensyal na modelo para sa ecosystem-based disaster risk reduction and climate change adaptation. Ang mga estratehiya na parehong ginagamitan ng infrastructure at non-infrastructure measures upang maging daan sa pagpapanatili ng biodiversity at ng wetland ecosystem ay mahalaga. Dapat nating tandaan na hindi solusyon ang pagsira sa kalikasan upang magtayo ng mga estruktura na layuning mawakasan ang pagbaha. Bagkus, dapat ay pinoprotektahan natin ito o di kaya gawin nating prioridad ang kapakanan nito kapag bubuo ng plano sa pagtatayo ng mga nasabing estruktura.